Namiss nyo ba ako mga ka-teammate? Oo, ang pogi ng pangalan. Si Bay Japper, hindi ko natitinan na kaibigan o tropa. Talaga na bago, simula nung nag-vlog ka. Tumaas yung confidence ko sa sarili. Iba, anytime nakakaramdam ako ng ganun, discrimination. Hindi, para makabawi ako, meron akong mga tanong dito. Medyo siguro kasi pag natikman Sa mo, mga viewers ni Kakonsi, lipat na kami channel. Pagay na ka sa Milamanso! Secret weapon ni Bay Japper Sniper. Love you, miss you. Yes. Yan, napaka-pogi naman ang aming baby. Saka ganun talaga ang technique dapat mga ka-teammate. Hanggang saan kaya ko. Ibaon niya. Ganyan lang yan si Tim pero parang secret millionaire o hasyendera yan. Tanong ko lang kasi 2 years na kayo tapos may baby na kayo. May plano ka ba na magpakasal? Hanggang sa nagkaanuan na. Ano nagkaanuan? Ko yung mga vlogs ko noon. Hindi ko alam na may million views ako nun doon. What's up guys? Welcome back to Kakonsi's channels and nagbabalik ulit ang Kapakpak Talks. So our guest for today, Tim Channel! Yeah! Namiss nyo ba ako mga ka-teammates? Yes! Parang namiss ko yung pagkakasabi. Pakiulit nga. Ayoko na. Ulitin mo yung teammates. Namiss ko yung pagkakasabi mo. Dali. What's up mga ka-teammates? Yes! Parang iconic na yan ha. So guys, lumipad na naman ng Team Kapakpak dito sa So Weird Laguna family. Yes, welcome back. So nakikita niyo sa background, ayun yung baby ni Kuya Tim na napaka-cute na napakalikot. So ayan, si Kuya Tim, sa mga hindi nakakakilala sa'yo, baka may mga bagong viewers, pwede ka ba magpakilala? Ano bang tawag ni Konsi sa mga... mga Konsi. Yeah, mga Konsi, sa mga viewers ni Kakonsi, lipat na kayo sa channel ko. Tayo dyan. Kakunti na nga nanonood, tinawag mo pa. Ayan. So, si Kuya Tim channel, ang kanyang channel. So, bakit Tim channel ang naisip mo? Wala kasi yung tawagan namin ni paring Lester noon. Nung classmate ko no high school. Ang tawag ko sa kanya, Tel. Lester kasi yung pangalan niya. So, ako tawag naman niya sa akin, Tim. Yun. So, ang ginawa ko na lang, imbis na Tim na TIM, ginawa kong Tim, parang Tim So Weird, parang gano'n. Pero sa mga hindi nakakilala, ano ba ang iyong full name? Full name? Yes! Okay lang yan. Ayan, bali, ang full name ko po ay Timothy Patrick C. Ignacio. Wow, ang pogi ng pangalan. Yes. Timothy Patrick. Cortez. Hoy guys, Timothy ito ang sinasabi ko sa'yo. Tinanong ko to kay Boss Tato. Huwag ka naman sa, no offensement naman. Tinanong ko din to kay Boss Tato kasi maraming napagkahamalan siya. So, pwede ko ba itanong kung si Kuya Tim ay girl or boy? Aba, teka lang. Pagay na ka sa Milamanso! Dami. Sabi yung liga dito. Ito, ebidensya ko eh. So, si Kuya Tim ay boy. Yes. Kasi, sinabi ko to sa kanya, inamin ko to sa kanya, talaga nung hindi pa kami magkakilala, napagkamala ko din siya tomboy. And marami din naman nag-aakala, di ba, before. Nung wala pa lalo siyang baby. Sanay na ako dun. Simula pa nung elementary. Simula pa nung elementary. Hanggang ngayon, So, ayan. Tinanong ko din yung kay Boss Tato kasi mukha din siyang tomboy si Boss Tato. Ayan. So, yan. Nilinaw na ni Kuya Tim. Siya ay boy. Yes, dito sa channel ni Konsi. Parang hindi pa sila naniniwala. Parang pakita mo nga, Kuya Tim. Teka lang. Yan. Si Kuya Tim sa mga, one of the OGs. Yes, OGs, mga original So Weird fam. So, ito na nga. Paano ba kayo nagkakilala ni Kuya Jeff, ni Japper Sniper? Bali, 2018 yata, 2019. Basta bago yung mag-pandemic, dinala kami ni Palaboy TV. Yan, si paring Erwin. Yes. Doon sa Bukana. So, that time, hindi pa masyadong nagbablog yung mga Bukana doon. Wala pang Parang wala pang Bukana vloggers. Bali si Bay Japper pa lang nung nagbablog nung that time. So, yun. Simula nung nagka-collab kami noon, hindi na napuklat yung chat namin noon. Yung mga, ayun, tagagawa ko ni Bay Japper. Vlogger ka na din noon? Oo, nagbablog na ako noon. Actually, 2010 pa yata ako nag-vlog nun. Natigil lang ako nun. Gawa ng, nagtrabaho sa Saudi. Yun na.
So, 2019 ulit ako nag-start mag-vlog na. 2019, pumunta ka sa Bukana, tapos nag-collab kayo. Ayun yung start ng pagkakakilala nyo ni Kuya Jeff. Yes. Tapos simula nun, ano na kayo, talaga solid na kayo nun. Yes. Yes. Ano nga bang tawagan nyo dati sa grupo nyo? Yun, Secret Weapon. Yun, yung Secret. ginawang group ni By Japper Sniper nun. Yung tumutulong sa mga small YouTuber na makagraduate. Parang parang tinatawag, parang masasabi mo ba na ano to, sub to sub? Parang nagganon kayo. So, pumunta ka din dun sa Bukana, bago mo pa nakalala si Kuya Jeff, is monetize ka na din? Hindi pa. Bali si By Japper talaga yung nakatulong sa amin na bali yung channel ko dati kasi monetize na, hindi ko alam. Ang nangyari, dinilit ko yung mga vlogs ko noon. Hindi ko alam na may million views ako nun doon eh. Kaya nung dinilit ko yun, parang nag-warning sa akin na sigurado ka ba na i-delete mo tong video na to na may gantong... Hindi ko alam na kumikita kasi sa YouTube nun eh. Parang ano mo lang talaga siya, libangan. Balik, parang naging library ko yung YouTube na full na yung memory ko ng cellphone. Doon ko na lang i-upload yung mga videos. So, wala nang edit-edit, raw vlog talaga. Wala ka pa idea na pwede ka kumita doon? Wala. Saka wala akong idea na napapanood ng mga tao yung kala ko library lang siya. Yung pala, para siyang TV talaga na lahat pwedeng mapanood. So, sayang no, kung nalaman mo pa lang ng simula umpisa. Oo. Talagang siguro, ka na nga, isa ka na sa mga sikat na YouTuber. Buti na nga, hindi nag-trending yung mga... Kasi... Grabe yung mga upload dun eh. Siyempre, mga bata pa kami nun eh. Baga, meron kami tumatalon sa pool na nakahubo. Buti hindi pa na copyright strike. Hindi pa yata Hindi pa uso mga nun. time na yun. Basta para kami nun eh, yung mga jackass, yung mga tropa-tropa, yung mga challenge, yun, ganun. So, pwede mo bang pwede ka ba magbanggit ngayon ng mga pangalan na kasama nyo sa Secret Weapon hanggang ngayon is nagba-vlog pa din or kilala na sa Soward community? Si Tall Eyes, Too Big, yan. Talagang napakasipag niya mag-vlog. Si Best Pop, si Kel. Wow. Ayan, saka sila Franstar. Kasali doon si kay Franstar. Talagang rin yun. Yan, shoutout sa mga Soward Secret Weapon ni By Japper Sniper. Yes. Love you, miss you. Yes. So, si Kuya Ice Tubig, dapat nandito din siya ngayon. Kaso, biglaan din kasi itong pagpunta ko. Kahapon lang kami nag-usap ni Kuya Tim na pupunta ako ngayon. Kaya hindi siya nakapunta. Akala ko naman, around the area lang siya. Malayo pala siya. Sa Rizal pa pala siya. So, hindi siya nakapunta. So, shoutout Kuya Ice Tubig. Sabi ni Kuya Ice kanina, dapat unang question pa lang, paluhain na kita. So, mamaya na yun sa save the best. Save the last for the best. So, ayan. Pero ngayon, nagva-vlog ka pa sa YouTube? Bali ang naging focus ko ngayon sa Facebook. Kasi parang doon nag-boom yung content ko as a food vlogger. Sa mga reels, no? So, tapos, sumasahod ka na sa Facebook? Yun, sa Facebook. Pero hindi naman ganun ka, bira din. Yes. Pero yung ina-upload ko sa Facebook, ina-upload ko na sa YouTube. Yan. So, tanda mo pa ba yung huli kang sumahod sa YouTube? Kasi madalang ka na lang mag-vlog sa YouTube eh. Nako. Matagal sa sobrang tagal na, hindi ko natanda. Ako nga, bago tong challenge, 1 year exactly ako huling sumahod eh. So, ngayon pa lang ako sa sahod, October. October? Ngayong October lang ako ulit sa sahod. So, nung sinali ako ni By Japper Sniper sa challenge, hindi rin ako nakasahod. Hindi din ko graduate. Hindi rin. So, sayang. Kasi hindi din niya mapagtuunan masyado yung pag-vlog dahil so, ayan. Ano na bang pinagkakaabalahan ngayon ni Kuya Tim? Yun, so, bali, kinuha ko ni Mayor na photographer niya sa Cabecera Media. Yan, so, bali, ako yung parang personal photographer niya lagi. Nakabuntot sa kanya. Si Mayor? Yan. Mayor Benjo Agarao. Wow, Mayor Benjo Agarao ng Santa Cruz, Laguna. Yes, nandito kami sa coffee shop nila. Yes. DCA Coffee, shout out. Mayor, kung napapanood mo man to, Bakenemen. Yeah. Ex-Dilo. Charot. Hindi guys, so ang ganda ng place dito, dahil dito sa kanya mga lighting, nagkaroon tayo ng magandang kuha. Yes. Dahil ko sa ibang lugar to, sa puchu-puchu lang, maingay, madilim, so dito is maganda. Kahit medyo, sabihin na natin medyo pricey yung naman, bawing-bawi naman sa ambience. Yes. Napakaganda.
Saka masarap yung food. Yes! Ang dami ng serving. So, dito Yes. lang to sa, anong barangay ito? Barangay Patimbao, Yung barangay Patimbao. Santa Cruz, Laguna. Santa Cruz, Laguna. So, ayan. Are you ready? Hindi pa ba yung start? Lagi na lang yung sinasabi, hindi pa ba you ready? Hindi pa Intro yung pa lang start? pala yun. So, ayan, si Kuya Tim ay may partner ngayon, tsaka may baby na siya ngayon. So, siya ay, pakita ko muna kahit saglit naman, Yamshi. Saglit lang, pakita ka lang dito. Mahihiyain si Yamshi, kala mo hindi kasama sa mga vlog dati. Kaya ako. So, ayan, ito si Yamshi. Upo, ano ka, baba, baka hindi ka makita. Ayan, ayan si Yamshi. So, ayan, tropa-tropa namin siya. And ayan ang kanilang baby. Say hi! Hi! Ayan, napaka-pogi naman ang aming baby Toby. Alright, thank you. So, ayan si Yamshi. Sanay din umarap sa camera yan. So, si Yamshi is si Andrea, no? Andrea. So, ang tawagan nila before, nung nagsisimula pa lang sila is Yamshi. Yamshi. So, bakit Yamshi? Bali, dinala kami ni Daddy Nick dun sa ano. Kasama ka nun, di ba? Sa Kaliraya, yung restaurant doon, ang pangalan Yamshi. So, doon kami inasar-asar hanggang sa nagkaanuhan na. Ano nagkaanuhan yan? Nagkaaminan na. Nagkaanuhan. Alam ko ano nagkaanuhan. So, doon kayo nag-start sa Yamshi restaurant din, sa Kaliraya. Ano pa kaya yun? Nandun pa kaya yun ngayon? Nandun pa. Nandun pa. It's still strong. Going strong. Going strong. So, Yamshi ang tawagan nila. Pero ngayon hindi na. Ano na? Mahal. Yes! So, gano'n na ba kayo katagal ni Mahal? Oh, ni 2 Mahal. years. Oh, 2 years. 2 years na. So, and yung baby nyo is 2 years years old. din. O, di ba? Pinaspasan na nila. Hindi na papabuti ng taon. Pwede ko maitanong, Kuya Tim, pwede mo na hindi sagutan kung ilang taon ka na? Ako? 42. 42. Tapos si Yamshi. Tagain nyo sa gitna. Uy, parang kami lang din ng jowa ko, ano siya, 42 yata, tapos ako 26. Si Yamshi naman 24. Oh, Age doesn't matter, guys. yes. Saka ganun talaga ang technique dapat, mga ka-teammates. Anong technique? Pipili kayo ng mas bata. Ay, ganon? Diba? Para mas magaling. Ay, mas magaling saan? Magaling mag-alaga. Di ba? Yamshi, ano ba pinagsasabi nito ang jowa mo? Mas maganda. Akala ko naman, pipili kayo ng akala ko ng ganun ng technique para paspasan nyo na. Para pumili na mas bata. Ano ba naman to si Kuya Tim? Para pati mas mabilis, di ba? So, tanong ko lang, kasi sabi mo 2 years kayo ni Yamshi, 2 years din si Baby Toby. So, pinlano nyo talaga na gumawa na agad? Yes, pinlano talaga namin yun kasi alam nyo naman, mawawala tayo sa kalendaryo, dapat magkaroon na tayong trophy, no? Trophy. So, kasi 'di ba before, bago kayo kayo ni Andrea, matagal ka ng single nun? Mga 2 years din. 2 years din. Ina-expect mo ba na nung time na single ka, ina-expect mo ba na magkaka-baby ka pa? Hindi, gusto ko talaga, dream ko talaga yun. Oo. Pero in-expect mo din talaga? Inintay mo din talaga? Hindi ako talagang nawala ng pag-asa ba, kasi alam ko bibigay sa akin ni Lord. Yes. Yeah. So, answered prayer si Toby. Yes. Blessing! Kaya love na love namin yan eh. Isang pogi-pogi naman talaga ng batang yan, nakakagigil, sarap kagatin. Ang likat-likat kasi nung unang beses ko siya nakita, iyakin pa siya, ayaw niya pa sumama, ibahin. Ngayon, napakakulit, takbo ng takbo. Nakakagigil. So, ayan, ito pinapatanong to, galing to kay Kuya Ice, Tubig. So, Okay. shout out Kuya Ice Tubig. Sabi niya, gaano mo daw kamahal si Yamshi tsaka si Toby? Basic na question lang yan, pero gusto niya ding itanong. Gaano ko kamahal to? Ay, syempre, mas mahal ko pa to kaysa sa sarili ko, di ba? Kumbaga, eto na yung parang pinuhunan ko buong buhay ko eh. Kumbaga, sila na yung naging araw-araw na kasama ko, na... Yeah! Kinikilig. Syempre, kumbaga, ito yung pinangarap ko, kaya dapat talagang iingatan ko to sila. Ganon ko sila kamahal. So, sinasabi mo ba na mas mahal mo si Toby kesa kay Andrea? Hindi, parehas lang dapat. Parehas akala ko kahit mawala na si Andrea, basta may Toby. Eh di, ngayon pa lang, pinawi na ako niya.
So, si Andrea ba? Tanong ko lang kasi 2 years na kayo tapos may baby na kayo. May plano ka ba na magpakasal kayo? Oo naman, syempre. Kasi ayokong lumaki yung bata ng tinatawag niya mamit daddy. Pero paglaki niya, sabihin, hindi naman kasal ko yung mamit daddy mo, di ba? Baga, syempre, gusto kong ma-secure din yung future ng bata. Na meron siyang, mamit daddy talaga. So, happening soon na ba to or matagal pa? In God's will. Yes. Yan, ibibigay sa atin ni Lord yan. Kaya, nagsusumikap ako ng todo para sa kanila eh. Guys, napaka-busy nito. Ilang beses na dapat ako pupunta dito kaso full sked. Sabi ko, masyado ka naman magpayaman ha. Sana nga kung mayaman eh. Pero tanda ko, nung editor kasi ako ni Kuya Jeff, dito kami talaga tumigil kay na Kuya Tim Tim. Parang naging stay-in editor ako nung mga panahon na yon. Mga ilang buwan din yun siguro, mga 4 months, ganun. 3 months. Parang ganun. Ang tagal din namin nagstay dito kay na Kuya Tim Tim. Tapos, nabanggit Kuya Jeff nabanggit ni Kuya Jeff kasi before parang may dumadating na buwan-buwan na bigas. Parang galing yata sa niya yun. Sa JC. Wow! Shoutout naman sa tropa ni Kuya Tim Tim na naka-sports car pagdating. Charot. Mustang. Ang ganda ng kotse, naka-Mustang. So, shoutout kay Boss JC. Ang sponsor ko sa Action Cam. Wow! Ito pala yun! Boss JC Sige, mamaya. Mamaya ka sa akin. Interview ka. So, sayang hindi ready yung cellphone ko. Palobat na pero sana may interview natin siya. Tapos, paringgan natin ng DJI. Charot. So, yun, nawala na tayo. So, sabi na bagit ni Kuya Jeff, parang loko-lokohan lang naman. Sinabi niya na yan, pag ganyan-ganyan lang yan si Tim Tim, pero parang secret millionaire o hasyendera yan, hasyendero. Hindi Totoo ba yun? Hindi. Wala. Hindi pa nga maabot sa 10,000 yung pera ko sa wallet. Kasi, pero saan nanggagaling ang mga bigas na dumadating before? Yung bigas, may palayan kami dun sa looban. So, bali, may umuupa doon na nagtatanim ng bigas. So, kada rasyon, hati kami. Okay. Sabi ni Kuya Jeff pag ganyan-ganyan lang, pero hasyendero yan. Wala. May palayan, may umuupa sa palayan, tapos binibigay lang sila ng Kaya buti na lang, libre yung bigas namin. Wow, ang sarap ng bigas nila. Tsaka ayan, may isa pang tanong si Kuya sabi niya, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo kay Yamshi tsaka kay kay Toby? Kala ko kung hanggang saan kaya ko. Ibaon niya. Ay! Ang bastos! Ibaon ng pagmamahal. Pasing! Shout out. Wait lang po papaiyakin ko lang po ito. Ayan, hanggang saan daw kaya mong isakripisyo sa mag-ina mo? Wala nang lahat, wag lang sila. Hindi ko talaga kaya. Uy, si Toby, nawawala. Ayun pala. Ako, nandiyan lang, masyado makakahanap. Maraming bantay, so hindi mo kaya na wala sila. Oo, hindi. Lalo na nung time na nag-Puerto Galera. Nag-Puerto Galera yan sila. Di kami dalawa lang ni Toby na iwan. So, talagang umabsent ako nun sa trabaho ko, 3 days. Bali kami dalawa lang nag-one-on-one talaga. Doon ko mas na-feel yung, tatay na ako. Meron na ako inaalagaan ng ganito. So yung bonding namin mag-ama, na-build dun time na yun. So, tinesting namin nang wala si Yamshi, talagang hindi kumpleto. Hindi kami makakatulog. Wow. Parang ganun ba? Ang hirap eh. Siya rin, iyak siya dun eh. Na-homesick ba? So, if ever man na, na dumating yung time na i-test ni Lord yung samahan nyo, if ever na magkaroon kayo ng problema, yung dadating na sa, parang sa hiwalayan, anong gagawin mo or anong, sa tingin mo, kakayanin mo ba? Or papayag ka ba na magkahiwalay kayo? Parang dumating na kami sa point na ganyan. Kaya sa tingin ko parang tapos na kami dun sa ganung stage. So ngayon, ang focus na lang namin kung paano namin pagtitibayin yung relationship namin para sa anak namin, kay Toby. Kasi ayoko rin lumaki yung bata ng yung hindi kompleto yung pamilya, di ba? Yung parang mangingilag siya, sino ba yung sasamahan ko? Ayoko ng ganun.
So, para sa bata, talagang dapat laging healthy yung bonding ng family. Pero kung i-apply lang natin yung nangyari, yung karanasan ni Kuya Jokes. Aware ka ba sa karanasan ni Kuya Jokes? Oo, napanood ko yung interview niya. So, if ever man na dumating yung time na yun, sabihin na natin, bata pa si Yamshi, pag may nakilala siyang iba, natukso siya, if ever man na magluloko siya, tatanggapin mo pa siya? Oo naman. Eh, mahal ko eh. Maglako ka na bukas, tatanggapin ka naman pala eh. Martir! If ever, katulad kay Kuya Jokes, 6 na beses na nagloko, tatanggapin mo pa din? Bahala na siya doon. May karma naman. Sabay ka naman. Joke lang. Isang beses ka lang pala pwede magkamali. So, ayun, kapag nagkamali, tatanggapin mo pa din para sa bata. Kaso, ipapadla ko na siya sa bahay. Gagawa ko na ng kulungan doon. So, ayan, hindi naman natin mapipigilan kung magdolo ko. Para nasa sa kanya na lang yun kung gusto niya gawin. Hindi, saka sanay na ako. Kumbaga, simula noon pa. Sanay ka na niloloko? Oo, ganun yung nangyayari sa akin lagi sa mga past relationship ko na kumbaga may hindi maayos yung Pero ang maganda nun, so yung hindi namin maayos na pag-iwalay, nagiging kaibigan ko. Mga after a year na iwalay namin. Ngayon, kaibigan din na yung mga ex ko. Wow, sana wala ko, hindi ko kaya yun eh. hindi ako cool girlfriend. Hindi ko kaya makipagbarkada sa mga ex-girlfriend. So, sinong mas selosa sa inyong dalawa? Parehas lang. Parehas kayo, selosa kayo, parehas? Eto. Wow, pogi si Kuya Titi. Pinagsasalosa si Yamshi. Hindi, good boy ako. Wala akong walang sakit na ulo sa akin yan. Ganun sa likod ng camera. Guys, ginawa ko na lahat ko, hindi ko alam paano papayakin si Kuya Tim. Hindi mo ako mapapaya. So ito, dumako naman tayo sa Kuya Tim, baka naman na-offend ka sa ko. So, nabanggit mo naman dati na na sa'yo mismo nang galing to, pero sabi ko hindi naman. Sabi mo kasi, aminin naman natin na hindi normal yung yung physical appearance. Siya na hindi normal yung height mo. Okay lang sabihin, hindi normal yung height mo. Dumating ba yung time na nadi-discriminate ka or binubuli ka ng ibang tao? Oo naman. Talagang all the time, kahit anytime nakakaramdam ako ng ganun, discrimination. Baga hindi mo masabi kasi, gawa ng bigla-bigla na lang na... Pwede ka ba magbigay ng isang situation? Sa... Pagsakay nga lang sa roller coaster eh. Bakit? hindi naabot dun sa height limit. So hindi ka pinapasakay. Hindi nga, seryoso nga. Hindi, kumbaga wala namang hindi sa professional, dun lang ako nahirapan sa trabaho, syempre. Kumbaga, mas iba yung tingin pagka yung normal ka, di ba? Yung mga trabaho ko dati sa Saudi, executive secretary. Baga parang doon sa Saudi tatangkad ng tao eh. So nung time na yun, parang nagugulat sila, ito ba yung magpe-present sa atin ng ng presentation ngayon? Hindi ba? Parang ganun ba? Doon pa lang parang hindi ko alam nararamdaman ko, pinanghinaan ako ng loob. Pero yun yung ginagawa kong hamon sa sarili ko na kaya ko to. Dapat ipakita ko yung kaya ko sa mga nasa harapan. Yun. Pero dumating ba yung time na nanliit ka? Oo, maliit mo talaga ako. Alam mo naman tayo, hindi ko mapayak. Tawa ng tawa. May reverse psychology ako nito eh. Hindi ko ma-idip yung usapan namin. Tawa ng tawa eh. So dumating yung time na nanlilit ka sa sarili mo na ganito lang ako. Hindi naman. Or dumating yung time na gano'n? Dumadating din sa time na gano'n. Kasi syempre, yung mga lalo na ngayon sa mga nakakasama ko ngayon, ang lalaking tao, di ba? Kumbaga sobrang mga big time. Tapos ako, anong edad ko na, ganito pa rin yung status ko. So, bali talagang
yung binubuhos ko ba yung lahat ng ano ko, ng time ko para at least mayayaon ko yung sila Toby, yung pamilya ko. Makarating din dun sa stage na gano'n. So sana, in God's will, yan, matupad yung mga pangarap na gano'n. Yes. Ano bang goal mo or pangarap mo? Dati kasi, ayan, so dati may sinet ako na yung gusto ko bang marating sa buhay na ano, o matutunan. Kasi parang inalam ko dati yung mga skills na dapat kong ma-develop. Nag-upskill ka talaga. Kaya sabi ko sa sarili ko nun, gusto kong makagraduate ng college. Gusto kong matutong lumangoy. Para in case na magsiman ako, lumubog yung barko, makakalangoy ako. Yan. Gusto kong matutong mag-drive. Para at least kahit saan makapunta ako, makakapagdala ako ng ano, sakyan. So, gusto kong makapagtrabaho sa office. Tapos yung pang-5, gusto kong magkapamilya. So, yung lahat ng yun, natupad ko. Ngayon, yun na lang inaantay ko talaga. Yung ano, maging, ano pride ko na lang si Yamsi. Bakit hindi pa siya soon? Bakit hindi mo pa masagot kung soon siya mangyayari? Wala pa nag-sponsor eh. Kailangan pala na sponsor. Guys, sponsor niya daw para makapagpakasal siya. Hindi, nag-iipon. Nag-iipon pa. Nag-iipon. Si Toby. Uy, yung anak nyo! Takbo lang siya ng takbo doon. Kita naman. Ayun yata. So, ayan. Sa tingin mo ba, may future ba dyan sa ginagawa mo? Dadating ba yun na time na ano, na para kahit hindi ka na pumasok, may passive income? Passive income. Yun nga yung wino-work namin na family ngayon. Na sana. Pero ano, baga ngayon may plano na eh. Baga dati, nakakapa kami, puro trabaho lang kami sa ibang bansa. Tapos, yung sweldo namin sa ibang bansa, naubos pagdating dito eh. So sabi ko ngayon sa mami ko, dapat magkaroon kami ng stable na income dito para in case na umuwi ng lahat dito, meron kaming pagkakitaan. So, soon, ilalabas namin yan sa vlog. Yes. Yung mga naisip namin na strategy para makasurvive. Yes. Yan. So, Kuya Tim, tanong ko lang, masasabi mo bang may nabago na sa buhay mo simula nung nag-vlog ka? Oh. Like what? Kasi kung hindi ako nagbablog, hindi mo ako may interview ng ganito. Kaya pala mukha ko eh. Ano pa? Ano Talaga, pa nabago simula nung nag-vlog ka? Tumaas yung confidence ko sa sarili. Iba yung nagagawa ng vlogging. Ako din sobrang mahihayin ko. Sa kumbaga parang yung tiwala mo sa sarili mo, iba eh, na alam mong kaya ko to. Nape-predict mo na yung pag ginawa ko to, gano'n namang ako May birthday pa sa likod, paano lalong iiyak nito si Kuya Tim? Alright guys, tsaka kung hindi dahil sa pag-vlog, hindi mo makikilala si Yamshi. Masasabi mo bang kung hindi ka nag-vlog, hindi mo siya makikilala? Kung hindi ko nakilala si Bay Japper, hindi ko makikilala si Yamshi. Bakit ba? Bakit? Paano mo nasabing dahil kay Kuya Jeff, kayo nagkakilala? Kasi nung time na napunta kayo dito sa Laguna nun, si Carla, gusto niya ma-meet si Bay Japper. Kasi yung daddy niya, nanonood kay Bay Japper. So, nagpapa-shoutout yata, parang ganun. Saka nagbablog din si Carla nun. So, yun, time na yun, pinsan kasi ni Carla si Yamshi. So, sinasama-sama niya si Yamshi nun. Pagka, ang tanda ko nun sa Bayside eh. Doon ko nakita yun na, uy, ang puti. Wow! Yummy! So, ano yung love at first sight? Yes! Yes! Ang ganda naman ng babaeng ito. So, yun, nandahil kay Kuya Jeff, nandahil kay Carla din, kasi kasama niya si Yamshi, dahil gusto niya ma-meet si Kuya Jeff, nagkakilala kayo. Nagkakilala. So, kung walang Bay Japper, walang Yamshi, walang Toby, di ba? Yes! So, kaya ninong ni Toby si Kuya Jeff. Yan. Hoy, Kuya Jeff, yung inaanak mo 2 taon na, di mo pa tinitignan, di mo pa dinadalaw. Lapit na yan, soon. Yes, soon. May plano na siya. So, ayan guys. So, may gusto ka bang sabihin kay Kuya Jeff? Ayun, Bay Japper. Yan. Si Bay Japper, hindi ko natitinan niya na kaibigan o tropa. Parang kapatid ko na yan eh. Yan, so,
nung time na pandemic, halos gabi-gabi kami magkakainuman niya nila paring ice tubig na secret weapon sa live. Live inuman. Oh, live inuman yun. Talagang si Bay Japper hindi makapag-end ng live kasi lasing ako eh. Hindi, hindi niya ma-end yung live eh. Lasing ako, hindi niya malaman kung paano gigisingin sa live eh. So yun, nabuo yung bonding namin noon. Mas lalong lumalim nung time na yun. Kaya, the best, solid talaga. Iba yung samahan talaga ng Bay Japper. So, ayan guys. Parang si Kuya Tim pa lang yung na-interview natin hindi umiyak. Carla, pakisuntok nga to para umiyak. Hindi ko nakapaiyak eh. Sana. Sige nga, bigyan mo nga ka ng question na iiyak to. Hindi. Para makabawi ako, meron akong mga tanong dito. Bakit? Lagi talagang mabalik sa akin. Siyempre, hindi lang Sige nga. hindi lang dapat ako ang Hindi mo ako mapapaiyak. di ba? Malalim ang luha ko. Pero kanina umiyak. Sige nga. Unang tanong, kung pagkain ka, anong ulam ka at bakit? Akala ko naman mapapaiyak ako. Kung ulam ako, ano ba? Ano ba? Wala akong maisip. Bakit kasi ganyan yung mga tanong mo? Hindi ko alam. Ano ba? Siguro ano na lang. Lechon. Lechon? Pero ang payat ko Lechon siguro kasi pag natikman mo, hanap-hanapin. Joke lang. Malutong na ba yan? Malutong na. So, ayun na lang. Wala akong maisip eh. Ano ba? Number 2, kung may sound mga effect tanong. ang pagpasok mo sa room, ano yon? Siguro ano? Napatay pala. Hindi, sound ng utot. Kasi ututin ako. Ano ba ito? Mga fan question pala to. Ano pa? Anong gusto mo? Forever walang load o forever walang wifi? Forever walang load. Oh, kasi may wifi naman eh. Kahit anywhere ka pumunta, may load ka. Yun, forever. Ako forever walang load. Kasi? Sanay na ako eh. Hindi ako kahit may wifi sa bahay, hindi ako nawawala ng load kasi pag-gala-gala ako eh. Sa bagay, Forever no? walang wifi na lang. And next, kung may warning label ka, anong nakasulat? Ano? Yung cautious. Yung pag ano. Cautious! Mag-ingat sa babaeng ito. Hindi gano'n. Parang cautious yung gano'n. Hindi ko alam kung bakit. Ayun naisip ko. O kaya ano, do not disturb. Kasi introvert ako. Do not disturb lagi. Dati pa nga nung nag-edit ako, nung busy pa ako sa pag-vlog, nung kinareer ko pa yung pag-vlog, gusto ko maglagay sa pintuan, ano, bawal gisingin, puyat ako. Parang gano'n, do not disturb na lang. Oo, tanda ko na pag ginigising ka. Bad trip parang hindi ka anong tawag doon? Hindi ka mapakinabangan maghapon kapag na-istorbo yung tulog mo eh, no? Yes. Parang ikaw din naman, hindi ka magising ng maaga. Next, ano pa ba? May hinanda ka, ha? Ayan. Ilang ulit ka nag-selfie bago ka maging satisfied? Wala, isa lang. Hindi ako pala selfie na tao. Hindi ako mahilig mag-picture eh. Kasi parang pangit ako ba? Ito. Ano ang pinaka walang kwentang bagay na pinag-initan mo? Pinag-initan? Paano pinag-initan? Parang na-bad trip ka. Siguro hindi ko alam kung sa ibang tao walang kwenta to, pero sa akin big deal to. Kapag paulit-ulit kang tinatanong, nababad trip ako. Pag halimbawa, kahit 2 beses lang ako tanungin, tapos nasagot ko na, ulitin ko na naman yun, nababad trip na ako. Teka, edit natin to. Katulad mo pala, paulit-ulit ka tanong. Hindi yan. Anong weird habit mo na proud ka pa rin? Weird habit ko. Hindi ko alam kung dapat tong ika-proud, pero yun, ang tawag sa akin na karamihan, lip tint girl. Yung mayat-maya ako nagli-lip tint, nagli-lipstick. Ayun yung weird habit ko. Parang yun nasabi ni Kuya Jeff, kada makikita niya ako nagli-lip tint ako. Ayun, lip tint girl. Mayat-maya ako nagli-lipstick kasi parang hindi ako confident sa itsura ko. Yes, pag alam walang mo ng mga viewers mo yun. So, yun. Nabaligtad na yun, ako na yung nag-i-interview. Bakit ako yung naging guest? Madami pa ba? Bakit ako yung naging guest bigla? Ito, maganda. Yan. Kung bibigyan ka ng superpower, pero nakakaya, tatanggapin mo ba? Nakakahiya.
Nakakahiyang superpower. Halimbawa, ano, pogi ka pero amoy durian ka na. Wag na lang. Okay na ako kung sino man ako ngayon. Hindi na. Kasi parang unfair sa iba. Kapag ako may superpower, yung iba wala. Wag na lang kung amoy durian nila. Play safe. Ito. Sino sa barkada ang pinaka-feeling artista? Sa barkada natin. Naglaga na to. Siguro ano? Si Carla. Si Carla, hindi. Kasi kaya naman siya feeling artista kasi mataas yung self-confidence. Yeah! Tinawa kahit chubby siya, lagi siya naka-crop top. Medyo, si Carla na lang. Si Carla, yan. Yes! Sendan mo nga ka ng mga nude mo. Ay! Bakit? Joke lang. Ito, kung mabibigyan ka ng 10,000 pero kailangan mong gastusin sa walang kwentang bagay, anong bibilin mo? Hindi ko alam kung walang kwenta to sa iba. Ibibigay ko. Ipapamigay ko. Walang kwenta ba yun? Pwede rin. Pero kailangan mo pa ba ng specific na iba pa? Ibang tanong? Ibang sagot? Pwede na yun. Bibigay mo na sa iba. Ako, ganun din eh. Ibibigay ko sa mga mas nakakailangan. Ako, bibili ko ng, kung sa akin walang kwenta, bibili ko ng laruan si Toby ng mga kailangan niya. Pero siya yung makikinabang. Yes, Kumbaga, pero sa akin may walang value sa kwenta. iba. Pero sa iba, may value. Yes, ayan. So, ito. Parang last. plastic ng sagot ah. Joke lang. Totoo, ipapamigay ko. Anong mas mahirap, mag-move on o mag-move out sa bahay? Sa bahay. ChatGPT kasi ito. Gano'n. Nagtanong ka kay ChatGPT ng mga tatanong mo. Siguro for now, kung tinanong mo yan sa akin dati, mas mahirap siguro mag-move on. Pero ngayon sa akin, mas mahirap yung mag-move out kasi wala pa ako sariling pera. Paano ko bubuhayin yung sarili ko? Mag-move out ako. Siguro ngayon mas mahirap mag-move out kaysa mag-move on. Kasi ngayon, pag hindi na masyado mahirap, hindi na katulad before kasi nagtitiwala ko kay Lord. Na if ever man hindi kami, sige, okay lang. Yan. Bigla naging seryoso. Sunod na ako na. Wala na. Boss Martin, shout out. So, ayan. Ikaw, ano mas mahirap? Mag-move out or mag-move on? Ba't naman napapunta sa akin yung tanong? Ay, ikaw na, move out. Mag-move out. Wala akong pera eh. So, hindi ka mahirapan mag-move on kay Yamshi? Hindi naman kailangan mag-move on kay Yamshi dahil wala namang mangyayaring ano eh. So, palagay na loob niya, hindi sila mag-iiwalay ah. Yes. Ito, ikaw kung papipiliin ka, yung mga dating tanong ng mga nakakatanda, kapag may isa ka lang kailangan i-save na nalulunod, si Yamshi or si Toby? Yamshi or si Toby? Si Toby. Bakit? Eh syempre, kumbaga kawawa yung bata eh. Kumbaga bago pa lang namumulat sa mundo. Si Yamshi hindi kawawa? Eh si Yamshi, marami na pinagdaanan. Natikman na niya ako. Ang sarap mo! Parang dapat ito yung usapan natin, Carla. Hindi ito yung na-imagine ko usapan namin ni Kuya Timtim. Parang sa amin napunta yung yung tawanan, tapos sa amin ni Carla yung iyakan. Baliktad. So, ayan. Wala na naman akong follow-up question. Ikaw, wala. Okay ka na doon? Okay na. So, ayan, hanggang dito na lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Kahit hindi ko siya napaiyak, guys. Okay lang yan. Yeah, thank you sa Then, pagbisita guys, dito sa Laguna. Yes, hanggang dito na lang aking vlog, guys. Bye-bye. Yeah, Thank you for bye-bye. watching.